Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa magkapatid na sina Omar at Rico na tumakas mula sa sarili nilang baryo upang hindi sila maging aswang gaya ng mga naninirahan doon. Sa tulong ng dating manunugis na si Gabriel ay nakapagsimula ng panibagong buhay ang magkapatid. Ngunit hindi matahimik sina Omar at Rico dahil naiwanan nila ang kanilang mga magulang sa lugar na kanilang tinakasan. Hindi pa nga ba huli ang lahat para iligtas ng magkapatid ang kanilang mga magulang? Tutulungan kaya sila ni Gabriel, gayong matagal na nitong tinalikuran ang pagiging manunugis dahil sa mapait nitong karanasan. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bilisan nyo! Tumakas na kayong dalawa! Tumakbo kayo na mabilis! At huwag na kayong lilingon! Omar, ikaw na muna ang bahala kay Rico. Huwag mo siyang pababayaan, anak. Huwag niyong kakalimutan na mahal namin kayo ng tatay niyo. Pero, Nay, sumama na po kayo sa amin ni tatay sa pagtakas. Sama-sama na lang po tayo umalis dito, Nay. Hindi maaari. Paparating na sina Lucio. Kailangan may haharang sa kanila, anak. Nay, hindi po ba pwedeng kausapin niyo na lang si Lucio na ayaw niyo kaming maging aswang ni Kuya Omar? Ginawa na namin yon. Pero ang sabi ni Lucio ay kailangan gawin ng nakatakda. Kaya't sige na, umalis na kayo. Huwag kayong mag-alala. Susunod kami sa inyo ng tatay nyo. Mag-iingat kayo mga anak. Pero Nay, sinabi nang umalis na kayo. Umalis na kayo! Hindi na napigilan ng binatilyong si Omar ang pagluwa nang sumigaw na ang kanilang nanay. Dala ang isang bag na nakasukbit sa kanyang likod ay hinawakan niya sa braso ang nakababatang kapatid na si Rico at magkasama silang tumakbo patungo sa malawak na gubat sa likod ng kanilang kubo. Malamig ang hangin ng gabing yon, ngunit tagaktak ang pawis ni Omar sa muka dahil sa labis na tensyon na kanyang nararamdaman. Mabilis ang pagakbang nila ni Rico at sinuong nila ang masukal at madilim na kagubatan. Isinilang sina Omar at Rico sa isang baryo na pinamumunuan ni Lucio. Isa yung baryo na malayo sa mga tao. Lahat ng tao sa baryo na yon ay ginawang aswang ni Lucio upang umatake sa iba't ibang lugar. Galit sa mga tao si Lucio dahil itinakwil ito ng mga tao sa baryong pinanggalingan nito nang malaman na isa tong aswang. Kaya gumawa si Lucio ng isang baryo kung saan ito ang tinitingalang pinuno ng lahat. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay biglang nadapa si Rico. Mabilis na dinaluhan ni Omar ang nakababatang kapatid at nakita niya ang dumudugong sugat sa tuhod nito. Ang laki ng sugat mo! Kaya mo pa bang tumakbo, Rico? Kaya ko pa, kuya. Malayo naman to sa bituka eh. Pero baka maubusan ka ng dugo ah. Ano kaya kung bumalik na lang tayo kina nanay at tatay? Kuya, hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Siguradong nandun na si Lucio para hanapin ka. Sandaling natigilan si Omar. Sa gabing yun kasi, ay sasalinan siya ni Lucio ng pagiging aswang dahil 15 anyos na siya. Ngunit tutol ng mga magulang nila na maging aswang sila ni Rico. Alam ng mga magulang nila na isang malaking pagkakamali na nagpasakop sila kay Lucio.
Araw-araw ay nagsisisi ang nanay at tatay nila kung bakit hinayaan ng mga ito na maging aswang ang mga ito, gaya ni Kalusyo. Marahang tumayo si Rico at sa kabila ng sugat sa tuhod ay nakita ni Omar ang katatagan nito. Tara na kuya, tumakbo na tayo at baka malaman pa ni Kalusyo na nandito pa tayo. Sigurado ka bang kaya mo, Rico? Kahit hindi ko kaya, ay kailangan kong kayanin kuya. Tara na! Nauna nang tumakbo si Rico kay Omar. Makalipas ang ilang segundo, ay sumunod na si Omar kay Rico hanggang sa magkasabay sila sa pagtakbo. Nang marating nila ang isang malaking puno ng balete sa gitna ng gubat, ay huminto sila sa ilalim nun. Luminga si Omar sa paligid, unti-unting bumangon ng takot sa dibdib niya. Mabuti na lang at bilog ang buwan dahil kahit papano ay may naaaninag sila sa paligid. Dito na muna tayo, Rico. Ang sabi ni nanay ay dito natin sila hihintay ni tatay, di ba? Wala bang pagkain at tubig dyan sa bag mo kuya? Medyo nagugutom na kasi ako eh. Talagang pagkain pa rin ang iniisip mo sa sitwasyon natin ngayon, Rico. Pambihira ka. Mamaya ka na kumain kapag nandito na si nanay. Ang layo kaya ng tinakbo natin. Malamang ay magugutom ako. Sana naman ay sumunod kagad si nanay at tatay. Saan ba kasi tayo pupunta kuya? Hindi ko pa alam, Rico eh. Pero sa pagkakaalam ko ay magpapakalayo-layo tayo para hindi na tayo masundan ni Kalusyo. Bakit kasi hindi pa pumayag si nanay na maging aswang ako eh. Hindi na sana natin to kailangang gawin. Pagkatapos ng mga ginawa ni nanay at tatay sa atin, ay ganyan pa ang sinasabi mo kuya? Siyempre, nakita nila na hindi maganda ang buhay ng mga aswang sa baryo natin. Biruin mo, habang buhay kang magiging alipin ni Kalusyo, kailangan sundin mo lahat ng mga gusto niya. Tapos, papatay ka pa ng tao. Napilitan lang naman pumayag doon si nanay at tatay na maging aswang kasi wala pa silang anak. Pero ngayong may mga anak na sila, siguro nag-iba na ang pananaw nila sa buhay. Ang dami mo namang kagad sinabi. Siyempre, kailangan kong liwanagin ang pag-iisip mo, kuya. Saka, kung gusto mong maging aswang, ako, ayoko. Nakikita ko yung ibang mga bata sa ibang baryo, nakakapaglaro sila. Gusto ko nang maging ganun. Gusto kong maging normal na tao lang. Itinikom na lang ni Omar ang kanyang bibig. Alam niya kasi na hindi siya mananalo kay Rico. Kahit mas matanda siya sa kanyang kapatid, ay parang si Rico ang panganay sa kanilang dalawa. Para itong mas matanda ko magsalita at mag-isip. Hindi kagaya niya na palaging pinapangunahan ng takot. Matyagang naghintay ang magkapatid sa ilalim ng puno ng balete. Si Rico ay nakaupo lang sa nakausling ugat habang si Omar ay panayan lakad sa paligid ng puno. Hindi siya mapakali kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip niya. Sa tansya niya ay mag-iisang oras na silang naghihintay doon ni Rico, pero kahit anino ng kanilang mga magulang ay hindi pa nila nakikita. Kuya, pwede bang pumirma ka lang sa isang pwesto? Pambira, ako nahihilo sa'yo eh. Paano ba kasi? Nag-aalala ako kay nanay at tatay eh. Bakit ang tagal nila? Dapat nandito na sila, di ba? Darating din naman ngayon. Kumalma ka lang. Hanip, ibang klase ka rin no? Nagagawa mong kumalma habang hindi natin alam kung ano na nangyayari sa mga magulang natin? Hindi ko naman kasi mapipigilan ang pagkalam ng sikmura ko, kuya. Sa nagugutom na ako eh. Magsasalita pa sana si Omar nang may makita silang mga liwanag mula sa sulo ng apoy na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napatayo si Rico at tumawak sa braso niya. Kuya, nandiyan na yata ang mga alagad ni Kalusyo. Hinahanap na nila tayo. Tara na, tumakas tayo dito. Pero ang sabi ni nanay ay dito natin sila hintayin ni tatay. Hindi ka talaga nag-iisip kahit kailan, kuya eh.
Kapag naabutan tayo ng mga yan, paniguradong sasaktan nila tayo. Tara na kasi! Nang sandaling yon, ay mabilis na bumalik sa alaala ni Omar ang isang binatilyo sa baryo na nagtangkang tumakas dahil ayaw maging aswang. Hindi nagtagumpay ang binatilyo sa pagtakas at nahuli yun ni Nakalusyo. Patiwarik na itinali ang binatilyo sa isang puno at hinayaang magutom hanggang sa mamatay. Dahil doon ay nagdesisyon siyang sundin si Rico kahit labag yun sa kanyang kalooban. Sabay silang tumakbo ng mabilis palayo sa mga aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang lumingon sila, ay nabanaag na nila ang anino ng mga aswang na siguradong naghahanap nga sa kanila. Kailangan muna nating magtago, kuya. Kapag nagpatuloy tayong tumakbo, ay siguradong makikita lang nila tayo. Ayun, doon. Doon tayo magtago. Isang pababang lupa ang itinuro ni Rico. Nagpadulas sila roon at bumagsak sila sa makapal na halaman. Isiniksik nila ang sarili nila sa halaman at nang dumaan ng mga aswang sa itaas kung saan sila nagpadulas ay halos pigilan nila ang kanilang paghinga. Nakita nila si Kalusyo na nasa anyong tao na huminto sandali. Baka sa mukha ng matandang aswang ang galit. Hanapin ko ang dalawang anak ni Carmina. Hindi pwedeng makatakas sa mga yon. Kailangan nilang maparusahan. Sigurado ako na hindi pa nakakalayo ang mga yon. Nagpulasan ng mga aswang sa iba't ibang direksyon. Tila mga gutom na hayop ang mga yon na naghahanap ng pagkain. Mas lalong nanginig ang katawan ni Omar sa labis na takot. Alam niya kasi na hindi maganda ang mangyayari sa kanilang magkapatid sa oras na mahuli sila ni Nakalusyo. Hindi nagtagal ay nawala na si Nakalusyo sa kinatatayuan ng mga yon. Ganun pa man, hindi pa rin umalis sina Omar at Rico sa kanilang pinagtataguan. Hindi lingid sa kaalaman nila na malakas ang pakiramdam ng mga aswang, lalo na ni Kalusyo, kaya't kahit maliit na galaw nila ay maaaring maramdaman sila ng mga ito. Hindi na malayan ng magkapatid na nagawa nilang makatulog habang nakatago sila sa makapal na halaman. Nang dahil sa pagod sa pagtakbo, ay nahulog sila sa mahimbing na pagkakatulog. Sa pagbukas ni Omar ng kanyang mga mata, ay sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na liwanag ng paligid. Ginising niya ang kapatid niyang si Rico na tulog pa rin sa tabi niya. Rico! Rico, gising! Rico, gising! Umaga na, Rico! Pupungas-pungas na gumising si Rico at tila wala sa sarili itong tumayo. Anong almusal, kuya? Gutom na ako. Ano bang almusal ang sinasabi mo, Rico? Nandito tayo sa gubat. Ha? Ay, oo nga pala, no? Tumakas tayo kagabi sa baryo. Buti na lang at hindi tayo naabutan ni Nakalusyo. Kung hindi, yari talaga tayo. Sinabi mo pa. Pero, kumusta na kaya si nanay at tatay? Ano nang gagawin natin ngayon, Rico? Bakit ako tinatanong mo, kuya? Ikaw tong panganay, di ba? Dapat ikaw ang nagdidesisyon. Pero, pwede bang kumain na muna tayo? Siguro naman may pagkain na inilagay si nanay dyan sa bag mo, kuya. Sandali lang, titignan ko. Umupo si Omar sa lupa at tumabi si Rico sa kanya. Binuksan niya ang bag at tumambad sa kanya ang ilang piraso ng mga damit nila ng kanyang kapatid. Inilabas niya ang mga damit at sa pinakailalim ng bag ay may nakita siyang isang plastik na naglalaman ng ilang piraso ng tinapay. Meron din doon 2 plastik na bote na may lamang tubig. Kinuha niya ang isang bote at inabot kay Rico. Sunod niyang inabot ang isang plastik ng tinapay. Sabi ko naman sa iyo may pagkain at tubig dyan sa bag mo . Sige na, kumain na muna tayo. Pagkatapos ay hahanapin natin yung puno ng balete.
Doon natin dapat hintayin si nanay at tatay. Nagsimula na silang kumain. Napatulala si Omar at bumalik sa alaala niya ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Sa totoo lang, gaya ni Rico, ay ayaw niya ring maging aswang. Ayaw niyang pumatay ng tao at gawing pagkain ang mga ito. Ano na kaya nangyari kina nanay at tatay? Sana naman ay hindi sila sinaktan ni Kalusyo. Siguro naman ay hindi. Hindi ba't kakaunti na lang ang aswang sa baryo natin? Hindi pa payag si Kalusyo na mabawasan ang bilang ng aswang doon. Kaya nga lahat ng mga nasa edad na 15 gusto niya ng gawing aswang kagad eh. Hindi man lang niya tayo binibigyan ng kalayaan na makapili kung gusto ba nating maging aswang o hindi. Talagang sapilitan ng lahat sa kanya. Matapos nilang kumain, ay agad na naganda sina Omar at Rico upang hanapin ang puno ng balete sa gitna ng gubat. Tahimik silang naglakad, maliwanag ang araw at payapa ang paligid. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakad, ay unti-unting nagbabago ang itsura ng paligid. Hanggang sa napansin ni Omar na hindi na siya pamilyar sa kanilang nilalakaran. Rico, naliligaw na ba tayo? Aba, malay ko kuya. Hindi ba ikaw ang nakakaalam ng daan dito? Kasi Rico, parang naliligaw na tayo eh. Hindi ko na alam tong lugar na to eh. Hindi ko na maalala kung saan ang daan pabalik sa puno ng balete. Ano? Bakit ngayon wala sinabi? Ano ba naman yan, kuya? Pwede bang wag mo na akong sisihin? Hindi ba tumakbo tayo kagabi nang hindi natin alam kung saan tayo pupunta? Nawala na tayo sa tamang daan, kaya hindi ko na maalala kung paano tayo makakabalik sa puno ng balete. O sige, ganito na lang ang gawin natin kuya. Maglakad-lakad na lang tayo at sigurado ko na makikita natin ulit ang daan papunta sa puno ng balete. Nagpatuloy ang magkapatid sa paglalakad. Pero habang tumatagal ay paulit-ulit silang umiikot sa parehong lugar. Lumipas ang mga oras hanggang sa nagsimula ng bumaba ang araw. Napalitan ng dilim ang liwanag at nagsimulang lumamig ang hangin. Hindi na nila makita kung nasaan ang puno ng balete. Kahit saan sila dumaan ay hindi pa rin nila makita ang tamang daan. Hindi na kinaya ni Omar ang lahat, kaya napaluhod na siya sa lupa at umatungal ng iyak. Mabilis siyang nilapitan ng kapatid niyang si Rico at tinakpan nito ang bibig niya gamit ang mga kamay. Kuya, ano ka ba? Huwag kang maingay. Iyak ka pa ng iyak eh. Anong gagawin ko? Sa gusto kong umiyak eh. Nakita mo nang naliligaw na tayo eh. Hindi na natin makita ang daan pabalik dun sa balete. Tapos wala na tayong pagkain at inumin. Ikaw kasi kuya eh. Inubos mo kagad yung tinapay at tubig natin eh. Malay ko ba na maliligaw tayo? Akala ko'y makakabalik kagad tayo dun sa puno ng balete at makikita natin si nanay at tatay eh. Nagpatuloy sa pag-iyak si Omar. Mas lalo pa niyang nilakasan ang kanyang pag-atungal. Sige lang kuya. Lakasan mo pa ang pag-iyak mo. Lakasan mo, itodo mo. Yung siguradong maririnig ka ng mga aswang. Ano? Anong aswang ang sinasabi mo? Talagang nagtatanong ka pa. Hindi ba't hinahanap tayo ni Kalusyo? Malamang hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila tayo. Hindi susuko mga yon hanggang sa mahuli nila tayo at maparusahan. Huminto sa pag-iyak si Omar at may takot siyang tumayo. Oo nga pala. Tama ka, Rico. Sa tingin mo ba ay may aswang na nakarinig sa pag-iyak ko? Sa lakas ng pag-atungal mo kanina, malamang hindi lang aswang ang nakarinig sa'yo, kundi pati na mga tikbalang, kapre at iba't ibang mga labang lupa dito sa gubat. Napayuko si Omar nang dahil sa kahihiyan na pagtanto niya na dapat sa kanilang dalawa ni Rico ay siya ang nakakapag-isip ng tama.
siya ang dapat na mas matapang dahil siya ang panganay. Pero kabaligtaran ang nangyayari dahil si Rico ang mas matapang kaysa sa kanilang dalawa at ito ang mas nakakapag-isip ng tama. Alam ko na natatakot ka ngayon, kuya. Pero nakalimutan mo na ba sinabi ni na nanay at tatay kapag natatakot tayo? Isipin natin na nasa likod lang natin ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Tama ka, Rico. Hindi dapat ako pangunahan ng takot. Huwag ka mag-alala. Dahil simula ngayon ay magiging matapang na ako para sa ating dalawa. Wala nang bagay o nilalang na magiging dahilan para matakot ako. Pagkatapos yung sabihin ni Omar, ay isang nakakatakot na pag-angil ang kanilang narinig sa kung saan. Mabilis na napayakap si Omar kay Rico habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumingalinga siya sa paligid. Nanay ko po! Ano yun, Rico? Ikaw naman talaga, kuya, oh. Kasasabi mo lang na hindi ka na matatakot eh. Ano ba kasi yun? Hindi ako sigurado, kuya. Pero mukhang aswang yun. Ano ka mo, aswang? Ibig sabihin nahanap na tayo ni Nakalusyo. Hanggang sa isang aswang ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Matangkad yun, payat at may mahahabang kuko. Nakangisi ang aswang habang unti-unting lumalapit sa kanila. Rico, tama ka, aswang nga. Ano nang gagawin natin? Wala tayong ibang dapat gawin, kuya, kundi ang tumakbo. Tara na! Nang sabihin yun ni Rico, ay agad na hinila ni Omar ang kamay ni Rico at sabay silang tumakbo sa makapal na damuhan. Hindi niya binitiwan ang kamay ng kapatid habang pilit nilang nilalayuan ang nilalang na mabilis ding tumatakbo sa kanilang likuran. Nagpalipat-lipat sila ng daan. Lumusot sila sa makakapal na halamanan at tumalon sa mga bato hanggang sa matagumpay nilang nailigaw ang aswang. Ngunit kahit wala na ang aswang na humahabol sa kanila, ay patuloy pa rin silang tumatakbo sa takot na baka nasa paligid pa rin ito. Sa gitna ng pagtakbo ay bigla silang nakalabas sa gilid ng gubat at natanaw nila ang isang baku-bakong kalsada. Kahit paano ay nakakita ng pag-asa si Omar, ngunit ang nasa gitna na sila ng kalsada ay isang sasakyan ang biglang sumulpot at hindi nila yun nagawang iwasan. Bumangga sa magkapatid ang sasakyan. Bumagsak ang magkapatid at wala nang naalala pa si Omar sa mga sumunod na nangyari dahil nawalan siya ng malay. Ang buong akala ni Omar ay katapusan na nila ni Rico. Kaya naman, hindi siya makapaniwala nang bigla siyang magising habang nakahiga sa isang matigas na papag. Iginala niya ang paningin sa paligid. Nasa loob siya ng hindi pamilyar na kubo. Napansin niya ang benda sa kanyang kaliwang braso. Nang hawakan niya ang kanyang ulo, ay doon niya nalaman na meron din siyang benda roon. Pinilit bumangon ni Omar. Kinabahan siya sapagkat hindi niya nakita si Rico sa kanyang tabi. Naupo siya sa gilid ng papag. Hindi muna siya gumalaw dahil biglang umikot ang paningin niya at sumakit ang kanyang buong katawan. Rico? Rico, nasan ka? Rico? Biglang pumasok si Rico sa kubo at ngumiti ito ng malaki pagkakitang gising na siya. Lumapit si Rico sa kanya at napansin niya na wala itong kahit isang sugat. Mabuti na lang at gising ka na, kuya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang katawan ko. Tapos parang nahihilo ko. Ikaw, bakit parang wala kang kasugat-sugat? Hindi ba nabangga tayo ng sasakyan? Hindi ko nga rin alam, kuya eh. Siguro, mas magaling lang ang guardian angel ko kaysa sa'yo. Sandali. Nasaan ba tayo? Saan lugar to? Dito ka lang, kuya. Sa ako nasasagutin ang tanong mo. Tatawagin ko lang si Kuya Gabriel para malaman niyang gising ka na. Ha?
Sinong Kuya Gabriel? Basta, makikilala mo rin siya. Saglit lang. Magsasalita pa sana si Omar, pero mabilis nang lumabas si Rico ng kubo. Narinig niya ang pagtawag nito sa pangalang Kuya Gabriel. Patuloy na iginala ni Omar ang mata sa kabuuan ng kubo. Meron yung isang kwarto. Ang papag na kinahihigaan niya ay nasa sala. Lupa ang sahig ng buong kubo. May isang lamesa at 2 upuan. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang estante na may nakalagay na mga maliliit na bote na may laman na langis. Meron ding mga nakasabit na medalyon na hindi niya alam kung ano. Hindi nagtagal ay bumalik na si Rico kasama ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan. Nakasuot yon ng puting sando at itim na shorts. Kayumanggi ang balat ng lalaki at may seryosong ekspresyon ang muka. Kuya, siya si Kuya Gabriel. Kuya Gabriel, siya naman ang kapatid ko, si Kuya Omar. Siya ang tumulong sa atin, Kuya Omar. Sandali, ikaw ba ang bumangga sa amin ng kapatid ko? Walang hiya ka! Alam mo ba muntik na kami mamatay ng dahil sa'yo? Imposibleng ako ang bumangga sa inyo. Dahil wala akong sasakyan. Sinungaling! Sinungaling ka! Malamang kaya mo kami tinulungan ay dahil nakukonsensya ka, no? Kuya, kumalma ka nga. Pambira ka naman, oh. Nagsasabi ng totoo si Kuya Gabriel. Hindi siya ang bumangga sa atin. Nakita ko mga nangyari nang mabangga tayo ng sasakyan. Tinakbuhan tayo ng kotseng bumangga sa atin. Tapos, nawalan ka ng malay. Kaya nagsisisigaw ako. Buti na lang nga, dumating si Kuya Gabriel kaya tinulungan niya tayo. Dinala niya tayo dito at siya mismo ang gumamot sa mga sugat mo. Unti-unti, nawala ang pagdududa ni Omar kay Gabriel dahil sa sinabi ng kapatid niyang si Rico. Alam niya na hindi magagawang magsinungaling ng kanyang kapatid. Pasensya na kung pinagdudahan kita, Gabriel. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin ng kapatid ko. Walang anuman yun. Magpasalamat na rin kayo dahil may kaalaman ako sa panggagamot kahit papano. Kumusta pala ang pakiramdam mo, Omar? Sa inyong dalawa kasi ni Rico, ay ikaw ang mas napuruhan. Masakit pa po ang buong katawan ko eh. Kanina nahihilo ako pero nawala na ngayon. Sa tingin ko naman, ay walang baling yung mga buto. Nabugbog lang ng gusto ang katawan mo mula sa pagkakabangga sa iyo ng sasakyan. May sugat ka rin sa iyong noo, pero hindi naman ganun kalalim ang sugat. Oo nga pala, mamaya ikakain na tayo ng pananghalian. Magpahinga ka na muna. Matapos yun, ay lumabas na si Gabriel. Nang silang dalawa na lang na magkapatid ang nasa loob ng kubo, ay tumabi si Rico kay Omar at pinisil nito ang braso niyang may benda. Aray! Aray! Ba't mo naman ginawa yun? Pambira ka naman, Rico! Tinitignan ko lang kung talagang masakit pa yung braso mo. Baka kasi umaarte ka lang, kuya eh. Talagang naisip mo pang umaarte ako, ha? Nakita mo naman kung ano nangyari sa atin nung banggain tayo ng sasakyan na yun, di ba? Ikaw na nga nagsabi. Pero, maiba ako, Rico. Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan talaga yung si Gabriel na yan? Talagang duda ka pa sa kabutihan niya, kuya. Grabe ka naman. Tinulungan niya na nga tayo eh. Kung hindi dahil sa kanya, baka mamaya patay ka na ngayon, kuya. Bakit ako lang ang dapat napatay na? Hindi ba dapat tayong dalawa? Siyempre, ikaw lang itong napuruan eh. Ako naman eh, okay lang. Saka, alisin mo na nga yan, duda mo kay Kuya Gabriel. Nakakahiya kung maririnig ka niya. Tinulungan niya na nga tayo tapos pinag-iisipan mo pa siya ng kung ano-ano. Nakalimutan mo ba yung sinabi ni nanay at tatay na huwag tayong basta-basta magtitiwala? Hindi ko nakakalimutan yun, kuya. Pero iba si Kuya Gabriel. Mabait talaga siya. Pwede niya naman tayong iwan nung makita niya tayo dun Kasi hindi naman niya tayo kilala. Pero anong ginawa niya? Tinulungan niya pa rin tayo. At dinala pa niya tayo dito sa kubo niya. Biglang natahimik si Omar. Napatingin siya sa kawalan at bumakas sa mukha niya ang pagkabahala.
Kumusta na kaya si nanay at tatay? Ano na kaya ang nangyari sa kanila? Hindi ko rin alam, kuya. Ipagdasal na lang natin na ayos lang sila. Pero sa tingin ko, ay mas makakabuti kung sarili muna natin ang isipin natin ngayon. Isang mahabang katahimikan ang namayani kina Omar at Rico. Ngunit sa isip ni Omar ay patuloy na tumatakbo ang tanong kung ano na ang nangyari sa mga magulang nila. Labis siyang nababahala sapagkat naisip niya na baka ang mga ito ang pagbalingan ng galit ni Lucio dahil sa pagtakas nila ni Rico. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi na ni Gabriel kina Omar at Rico na kakain na sila. Tumulong ang magkapatid sa paghahain. Pritong isda at sinabawang talbos ng kamote ang ulam nila. Maganang kumain sina Omar at Rico. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin makapaniwala si Omar na buhay pa sila ng kapatid niya. Matapos ang pinagdaanan nila ng 2 gabi sa gubat. Sa gitna ng pagkain ay biglang nagsalita si Gabriel. Oo nga pala. Pwede ko na bang malaman kung ano nangyari sa inyong dalawa? Hindi pa po ba nasasabi sa inyo ni Rico? Hindi ko na muna sinabi sa kanya, kuya. Ang sabi ko kasi ay 2 dapat tayo magkwento sa kanya. Sa dami kasi na nangyari sa atin ay mapapagod ako panigurado. Kaya dapat 2 tayo magkikwento sa kanya. O ngayon, maaari niyo nang sabihin sa akin kung ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa. Mas madali ko kayong matutulungan kung alam ko ang kwento nyo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Omar. Uminom muna siya ng tubig dahil pakiramdam niya ay may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi ko po alam kung maniniwala po kayo sa sasabihin namin o hindi. Pero ang totoo po ay galing kami sa isang baryo ng mga aswang. Sa lugar po namin ay isang aswang ang namumuno. Siya po si Lucio. Lahat po ng tao ron ay ginawa niyang aswang upang magkaroon siya ng isang hukbo ng mga aswang. Galit po siya sa mga tao. Kaya po niya gustong magbigay ng takot at kamatayan sa mga tao na tinaboy siya noon. Dahil sa pagiging aswang po niya. Kung ganon, ay aswang din kayong dalawa. Hindi po, Kuya Gabriel. Hindi po kami aswang ni Kuya. Pero ang sabi ni Omar ay galing kayo sa isang lugar kung saan lahat ng nakatira ron ay mga aswang. E di mga aswang din kayo. Oo nga po, galing nga po kami doon. Pero yung mga may edad lang po na 15 pababa ay hindi pa po mga aswang. Nagiging aswang lang po sila kapag umidad na po ng 15 pataas. Yun po kasi ang edad ko. Kaya nakatakda na po akong maging aswang sana. Gagawin na po akong aswang ni Lucio. Pero ayaw po ng mga magulang namin na maging aswang kami kaya pinatakas po nila kami kaya lang po. Naligaw po kami sa gubat kung saan kami kikitain ng mga magulang namin. May isang aswang po ang nakakita sa amin. Hinabol niya po kami hanggang sa makalabas po kami ng gubat at doon na po kami nabangga. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel matapos magkwento ni na Omar at Rico. Tila pinoproseso pa nito ang mga sinabi ng magkapatid. Medyo nabahala naman si Omar sa pananahimik ni Gabriel. Kung hindi po kayo naniniwala, ay hindi po namin kayo pipilitin. Alam ko po na mahirap po talagang paniwalaan na nangyari sa aming magkapatid. Mali ang iniisip mo, Omar. Naniniwala ako sa kwento nyo at naniniwala ako sa mga aswang. Kung hindi nyo na itatanong, ay mula ako sa pamilya ng mga manunugis. Ako ang natitira sa lahi namin dahil inubos na ng mga aswang ang buong pamilya ko dahil sa malaki kaming banta sa kanila. Ano pong manunugis? Ang mga manunugis ay mga taong may malaking kaalaman at kakayahan sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga aswang. Alam namin kung ano ang kahinaan nila at kung paano sila mabilis na manatalo o mapapatay. Ngunit matagal ko nang tinalikuran ng pagiging manunugis. Simula ng patayin ng mga aswang ang aking pamilya, ay tinalikuran ko na ang mga bagay na yan.
mas malungkot po pala ang nangyari sa inyo, Kuya Gabriel. Sigurado po na napakasakit po na pinatay ang buo niyong pamilya. Nakikiramay po kami. Masakit talaga, Rico. Dahil kailangan kong mabuhay na mag-isa. Pero kahit paano, ay natanggap ko na ang pangyayaring yon. Medyo matagal na rin kasi nang patayin ng mga aswang ang aking pamilya. O sige, bumalik tayo sa inyong dalawa. Kung ganun pala, ay hindi na kayo pwedeng bumalik sa lugar nyo. Opo, Kuya Gabriel. Kaya kakapalan ko na po ang mukha ko ngayon. Makikiusap sana ako na baka pwedeng dumito po muna kami sa bahay nyo. Mangyaring wala po kasi talaga kaming pupuntahan eh. Hindi nyo na kailangan makiusap sa akin dahil bukas ang bahay ko para sa inyo dalawa magkapatid kahit hanggang kailan nyo gusto. Hindi ko kayo maaaring pabayaan dahil naniniwala akong may dahilan kung bakit ako nakakita sa inyong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Naluluwang napangiti si Omar. Hindi niya akalain na may taong kagaya ni Gabriel na handang tumulong sa mga taong hindi nito kilala nang walang hinihinging kapalit. Nang sandaling yon ay naging buo na ang tiwala ni Omar kay Gabriel. Naramdaman niya ang kabutihan ng puso ng binata at ang malinis nitong hangarin sa kanila ng kanyang kapatid. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nasanay sina Omar at Rico sa buhay sa bahay ni Gabriel. Maaga silang gumigising upang tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi sila inubliga ni Gabriel na kumilos. Pero para kina Omar at Rico ay yun lamang ang paraan upang makaganti sila sa kabutihan nito. Nag-iigib sila ng tubig, naglilinis ng paligid at naghahakot ng kahoy na panggatong. Sa likod ng bahay ay may maliit na kulungan ng mga manok na siyang pangunahing pinagkakakitaan ni Gabriel. Sama-sama nilang pinapakain ang mga ito tuwing umaga at hapon. Hindi man nila kadugo si Gabriel, ay naging magaan ang pakikitungo ni Gabriel sa magkapatid. Kapag tapos na ang gawain, ay binibigyan sila ni Gabriel ng sapat na oras upang makapagpahinga. Sabay-sabay silang kumakain na parang isang tunay na pamilya. Sa katahimikan ng lugar na yon, ay pansamantalang nakalimutan ni na Omar at Rico ang bangungot ng baryong kanilang tinakasan. Isang hapon, habang nagpapakain ng mga manok, ay biglang natigilan si Omar. Hoy, kuya, ano nangyayari sa'yo? Kanina ka pang nakatulala dyan. Naalala ko lang si nanay at tatay eh. Kumusta na kaya sila? Sana naman hindi sila sinaktan ni Nakalusyo. Sigurado ako na hindi sila sasaktan ni Nakalusyo. Baka nga gaya natin tumakas na rin sila eh. Sana nga, Rico. Sana lahat ng sinabi mo ay totoo. Pero kung tumakas sila sa lugar na yon, baka mahirapan sila sa paghahanap ng ligtas na lugar. Mga aswang sila eh. At kapag may taong nakaalam na mga aswang sila, ay paniguradong sasaktan sila ng mga to. Napakaswerte natin kasi hindi pa tayo nagawang aswang ni Kalusyo. Ipinagpatuloy na ng magkapatid ang pagpapakain sa mga manok. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala ni Omar para sa kanilang mga magulang. Wala siyang ibang dasal ng sandaling yun, kundi ang kaligtasan ng mga ito. Sa kabila ng mga nangyari, ay patuloy pa rin siyang umaasa na darating ang panahon na muling mabubuo ang kanyang pamilya at mapayapa silang mabubuhay na malaya kay Kalusyo. Kinagabihan, matapos maghapunan at maghugas ng mga pinagkainan, ay naupo si Omar sa labas ng bahay ni Gabriel. Meron dong upuang gawa sa kawayan na nasa ilalim ng puno ng mangga. Tumingala siya sa kalangitang puno ng bituin at ipinagdasal niya na sana ay nasa maayos na kalagayan ang kanilang nanay at tatay. Hindi nagtagal ay dumating si Gabriel. Umupo ito sa tabi ni Omar.
Kumusta pala kayo ni Rico dito sa bahay ko? Hindi ba kayo nahihirapan, ha Omar? Ayos na ayos po kami, Kuya Gabriel. Saka, hindi naman po kami nahihirapan eh. Pero hindi nyo naman kailangan na kumilos dito. Sanay ako na ako ang gumagawa ng lahat ng gawain dito. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. May mga naririnig kasi ako sa mga kapitbahay natin na inampun ko kayo para gawing alila. Naku, Kuya Gabriel, wag niyo po silang pakinggan. Kuya Gabriel, kami po ni Rico ang makakapagsabi na kahit kailan po hindi niyo po kami inalila. Kusan loob po namin ginagawa mga gawain dito sa loob ng bahay niyo. Saka sanay naman po kami na kumikilos eh. Napapalo pa nga po kami ni nanay at tatay kapag tatamad-tamad po kami sa bahay namin. Biglang nalungkot si Omar nang nabanggit niya ang kanyang ina. Naalala niya ang pag-aalaga nito sa kanila ni Rico. Sana po talaga ay ayos lang si nanay at tatay, Kuya Gabriel. Ang totoo niyan, hindi ako masyadong makatulog ng maayos sa gabi kasi palagi ko po silang naaalala. Basta palagi mo lang ipagdasal, Omar. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay ay mayroon dahilan. Sa una, mahirap unawain kung bakit nangyari ang isang problema. May mga oras na nakwe-question natin ang Diyos. Pero darating ang panahon na malalaman mo kung bakit kailangan yung pagdaanan ni Rico ang ganito kalaking pagsubok. Yan nga lang po ang iniisip ko, Kuya Gabriel eh. Saka mapalad po ako kasi si Rico po ang kapatid ko. Siya po kasi ang parang mas panganay sa amin eh. Mas matapang po siya at mas matalino. Nakikita ko rin na maswerte si Rico na ikaw ang kapatid niya. Na ikaw ang kuya niya. Huwag mong masyadong maliitin ang sarili mo, Omar. Nangilid ang luha ni Omar sa sinabi ni Gabriel. Pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang luha, kaya iniba na lang niya ang kanilang pinag-uusapan. Pero alam mo ba, Kuya? Nanibago kami ni Rico sa baryo niyo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ang payapa dito eh. Tapos, lahat pa ng kasama natin sa lugar na to ay mga tao. Teka, matanong ko lang. Wala po bang aswang dito? Wala. Walang aswang dito, Omar. Siniguro ko talaga na sa lugar na lilipatan ko ay walang aswang. Kasi ayoko na talagang bumalik sa pagiging maninugis. Saka, talagang tahimik at payapa rito. Hindi ka matatakot na maglakad sa gabi. Doon po kasi sa lugar na pinanggalingan namin, kapag gabi na po, tinitipon po ni Kalusyo ang mga aswang. Tapos, sabay-sabay po silang aalis para umatake po sa iba't ibang baryo. Naawa nga po kami ni Rico sa mga nagiging biktima nila eh. Ang nanay at tatay naman po namin ay wala nang magawa kasi mga aswang na rin po sila. Hindi na nila kayang kontrolin ang pagkauhaw nila sa dugo ng tao, lalo na po kapag bilog ang buwan. Hindi ko maisip kung anong klaseng lugar ang pinanggalingan yun ni Rico. Sa tagal ko naging manunugis, ay ngayon lang ako nakarinig ng isang baryo na puro mga aswang ang nakatira. Mapalad kayo ni Rico dahil nagawa niyong makatakas sa lugar na yon. Tama po kayo, Kuya. Pero sana, kasama namin si nanay at tatay nang tumakas po kami. Nagpatuloy ang pagkikwentuhan ni na Omar at Gabriel. Kahit papano ay nakilala na ni Omar si Gabriel dahil sa pagiging bukas nito sa kanila ni Rico. Nalaman niya na walang asawa si Gabriel at 30 taong gulang na ito. Ganun pa man, ay nais pa rin ni Gabriel na magkaroon ng asawa at bumuo ng sarili nitong pamilya. Mahigit 1 oras din ang itinagal ng kwentuhan ng dalawa bago nagpaalam si Gabriel. Napapasok na ito sa loob ng bahay dahil inaantok na ito.
Pumasok ka na rin maya-maya ha. Medyo malalim ng gabi. Sige kuya, susunod na rin po ako maya-maya. Ngumiti si Gabriel kay Omar bago tumayo at pumasok sa bahay nito. Nang maiwang mag-isa si Omar ay labis siyang nagpasalamat sa Diyos dahil si Gabriel ang nakakita at tumulong sa kanila ni Rico. Naisip niya na hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos dahil sa kabila ng napakahirap na pinagdaanan nila ng kapatid niya ay dinala pa rin sila ng tadhana kay Gabriel. Habang lumilipas sa mga araw, ay pilit na iwinawak ni Omar ang kanyang alalahanin na kanyang nararamdaman para sa magulang nila ni Rico. Umasa siya at nagdasal na ligtas ang dalawa sa anumang panganib, lalong-lalo na kay Ka Lucio. Isang umaga, isinama ni Gabriel si Rico sa palengke, kaya si Omar ang tanging naiwan sa bahay. Habang naghihintay sa pagbabalik ng dalawa, ay nakaramdam siya ng labis na pagkainip, kaya naghanap siya ng pwede niyang gawin. Tumingin-tingin sa paligid si Omar at napansin niyang maalikabok na ang estante na naroon. Nako, mukhang kailangan na nito ng linis ah. Kaya siguro bahing kami ng bahing kasi pulapol na ng alikabok ang mga gamit ni Kuya Gabriel eh. Kumuha ng basahan si Omar at yun ang ginamit niya na pampunas ng mga gamit na nasa estante. Nang matapos siya sa paglilinis doon, ay pumasok siya sa silid ni Gabriel at pinunasan din niya ang mga gamit na naroon. Lalabas na sana siya nang mapansin niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na nasa ilalim ng papag. Yumuko siya at hinila ang kahon. Isa yung may kahabaang kahon na medyo luma na. Napuno ng kuryosidad si Omar kung ano ang nasa loob ng kahon. Sinabi niya sa sarili na hindi naman niya papakialaman kung ano ang nasa loob ng kahon, bagkus ay titignan lang niya. Marahang binuksan ni Omar ang kahon. Napasinghap siya nang malaman na iba't ibang sandata ang naroon. May itak na may kakaibang hugis, isang buntot ng pagi, mga patalim na parang sinauna, at meron ding mga medalyon na may mga nakaukit. Ito siguro ang ginagamit dati ni Kuya Gabriel nung manunugis pa siya ng aswang. Ilang aswang na kaya ang napatay niya gamit ang mga to? Nang dahil nasa mga bagay na nasa loob ng kahon ang atensyon ni Omar, ay hindi niya namalayan na dumating na pala sina Rico at Gabriel. Napapitlag na lang siya nang marinig ang malakas na boses ni Gabriel sa kanyang likuran. Omar, anong ginagawa mo? Bakit ka nakikialam sa mga gamit ko? Kuya, nililinis ko lang naman po. Tapos nakita ko po to. Kung naglilinis ka lang, ay hindi mo na sana yan binuksan pa. Lumapit si Gabriel kay Omar. Isinarado nito ang kahon at ibinalik sa ilalim ng papag. Sorry Kuya Gabriel ah. Tinignan ko lang naman yung mga gamit na nasa loob ng kahon eh. Hindi ko alam na iyon pala yung laman nun. Pero sumpaman kuya, hindi ko hinawakan ng mga yun. Tinignan ko lang talaga. Tumingin si Gabriel kay Omar. Unti-unting nawala ang inis sa muka ng binata. Pasensya ka na rin kung nasigawan kita. Ang mga gamit na yun, matagal ko na silang kinalimutan. Kaya ayoko na sanang makita pa ang itsura ng mga yon. Sorry talaga kuya. Hayaan niyo po at hindi ko na po uulitin. Pero kuya, hindi ba gamit mo ang mga yon nung manunugis ka pa? Kung ayaw mo nang makita ang mga yon, bakit tinatago mo pa? Bakit hindi mo na lang itapon? Lahat ng ginamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang ay pamana pa sa akin ng aking lolo at tatay. May sentimental na halaga ang mga yun sa akin. Kaya hindi ko sila kayang itapon na lang ng basta-basta. Isa pa, naisip ko rin na darating ang araw na may pagbibigyan ako o pamamanahan ng mga gamit na yon. Isang tao na maaaring maging tagapagtanggol laban sa mga aswang.
O sige na, tulungan mo na muna si Rico sa pag-aayos ng mga pinamili namin. Hindi ka na ba galit sa akin, kuya? Hindi na, Omar. Basta wag mo na lang uulitin. Pangako po, kuya. Hindi na po ako makikialam ng mga gamit mo. Sorry po ulit. Nagmamadaling lumabas si Omar ng silid ni Gabriel. Nakita niya si Rico sa kusina na abala sa paglalabas ng mga gulay mula sa bayong. Natatawang napapailing si Rico kay Omar, habang si Omar ay nakayukong lumapit sa kanyang kapatid upang tulungan ito sa ginagawa nito. Hindi nagsalita si Rico pero sigurado si Omar na pinagtatawanan siya ng kanyang kapatid dahil napagalitan siya ni Gabriel. Simula noon ay hindi na nakialam pa si Omar sa mga gamit ni Gabriel. Inisip niya na hindi porket pinatuloy sila nito sa bahay nito ay may karapatan na silang makialam sa mga gamit nito. Ngunit hindi na naalis pa sa isip ni Omar ang mga gamit na nakita niya sa kahon na yon ni Gabriel. Noon lang kasi siya nakakita ng ganong klaseng itak at mga patalim. Isang umaga, matapos ang kanilang almusal, ay nagpaalam na muna si Gabriel dahil magdi-deliver daw ito ng mga itlog na inorder sa kanya. Nang maiwan sina Omar at Rico, ay nagtulong sila sa paglilinis ng kulungan ng mga manok sa likod ng bahay. Kuya, ano-ano pala yung mga nakita mo na gamit ni Kuya Gabriel doon sa loob ng kahon sa kwarto niya? Pwede ba, Omar? Ayoko ng pag-usapan ng bagay na yan. Lalo lang akong nakokonsensya kapag naaalala ko eh. Ang KJ mo naman, kuya. Nagtatanong lang naman ako sa iyo eh. Narinig mo naman siguro, di ba, na pinagalitan ako? Mga gamit yun sa paglaban sa mga aswang. Alam ko, pero ano-ano nga? Ayokong sabihin. Hindi ko sasagutin yung tanong mo. Mag-focus ko na lang sa paglilinis para matapos na kagad tayo. Kung ayaw mo sabihin, di ako na lang ang titingin. Biglang binitiwan ni Rico ang hawak nitong tabo at naglakad papunta sa loob ng kubo. Nanlaki ang mga mata ni Omar. Hinabol niya si Rico at hinawakan ito sa braso. Hoy, 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 hoy! Ano ka ba? Saan ka pupunta? Sa kwarto ni Kuya Gabriel. Titignan ko yung laman ng kahon. Hindi mo ba narinig ang mga sinabi niya sa akin, ha? Ang sabi niya, ayaw niyang nakikialam tayo sa mga gamit niya, lalo na yung laman ng kahon na yun. Eh, ikaw kasi ayaw mo pang sagutin yung tanong ko eh. Kaya ako na lang ang titingin. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Omar. Alam niya na seryoso si Rico sa sinabi nito, kaya wala na siyang nagawa kundi ang sagutin ang tanong nito. Oo na, oo na. Kulit mo talaga. Sasabihin ko na sa'yo. May nakita akong isang itak, pero paalon-alon ang talim nun. May ilang piraso ng mga patalim na ang talim ay may mga nakaukit na simbolo. Tapos, meron 3 medalyon na sa hula ko ay mga agimat. Lahat ng yon ay ginamit nun ni Kuya Gabriel nung manunugis pa siya. Wow! Talaga? Sayang at hindi ko nakita. At huwag mo nang naisin pang makita dahil baka mahuli ka pa ni Kuya Gabriel. Baka sa susunod magalit na talaga siya sa atin at palayasin na tayo dito sa bahay niya. Tandaan mo, wala na tayong ibang pupuntahan kapag napaalis pa tayo rito. Tumangu-tangu na lang si Rico bilang sagot. Bumalik na ito sa paglilinis ng kulungan ng mga manok, habang si Omar naman ay nakahinga ng maluwag dahil nagawa niyang pigilan si Rico sa balak nitong makialam sa kahon ni Gabriel. Walang araw at gabi na hindi nagdarasal si Omar na sana ay maging ligtas ang kanilang mga magulang. Humiling din siya sa Diyos na sana kahit sa panaginip ay malaman niya kung ano na ang nangyari sa kanilang ama't ina. Tila dininig naman ang dasal na yun ni Omar dahil isang gabi habang mahimbig siyang natutulog ay napanaginipan niya ang kanyang nanay at tatay. Ngunit hindi maganda ang nakita ni Omar sa kanyang panaginip. Nakita niya na pinaparusahan ni Ka Lucio ang mga magulang niya
habang nakabitin ang mga yon ng patiwarik sa puno. Paulit-ulit na hinahagupit ni Ka Lucio ang dalawa ng latigo. Dinig na dinig ni Omar ang pagmamakaawa ng nanay at tatay niya kay Ka Lucio. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Omar, ay ang panaginip na yun ang agad niyang naalala. Sa buong maghapon, ay hindi yun naalis sa kanyang isipan. Pagsapit muli ng gabi, ay mag-isa siyang naupo sa labas ng bahay ni Gabriel upang mag-isip-isip, hanggang sa tumabi sa kanya ang nakababata niyang kapatid na si Rico. Kuya, okay ka lang ba? Napansin ko kasi kanina na parang wala ka sa sarili. May problema ka ba? Rico, ang totoo kasi niyan napanaginipan ko si nanay at tatay. Pinaparusahan daw sila ni Ka Lucio. Seryoso ka ba, kuya? Kasi napanaginipan ko rin sila kagabi. Gaya rin ng panaginip mo, pinaparusahan din sila ni Ka Lucio. Nakabitin daw sila sa puno ng patiwarik habang hinahampas ni Ka Lucio ng latigo. Rico, ganyan na ganyan nga ang panaginip ko. Kinabahan tuloy ako Baka kung ano na nangyayari sa kanila, Rico. Ako nga rin, kuya Baka masamang pangitain yung panaginip natin. Tapos magkapareho pa. Alam mo, kuya, kanina ko pa iniisip na ano kaya kung hingin natin ng tulong ni Kuya Gabriel. Ano sa tingin mo? May pagtatakang napatingin si Omar kay Rico. Kumunot ang noo niya dahil hindi niya agad naunawaan ang sinabi ng kanyang kapatid. Teka Rico, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't tinutulungan na nga tayo ni Kuya Gabriel? Kinupkup niya na tayo. Hindi pa ba tulong yun para sa'yo? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Kuya Omar. Humingi tayo ng tulong sa kanya na iligtas si nanay at tatay. Hindi ba dati siyang manunugis ng mga aswang? May kaalaman siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Baka kaya niyang itakas si nanay at tatay kung naroon pa sila sa baryo natin. Oo nga no. Tama ka, Rico. Ang talino mo talaga. Pero ang tanong, papayag kaya si Kuya Gabriel sa gusto natin? Hindi natin malalaman ang sagot kung hindi natin susubukan. Matiim na nagtama ang mga mata ni Omar at Rico. Nang sandaling yun, ay agad silang nagkasundo sa isang bagay. At yun ay ang kausapin si Gabriel upang mailigtas ang kanilang mga magulang sa kamay ni Ka Lucio. Nang sumunod na araw, habang nag-aalmusal, ay pinangunahan ni Rico ang pagsasalita tungkol sa gusto nilang sabihin kay Gabriel. Ikinuwento muna ng magkapatid ang kanilang napanaginipan. Sinabi nila na pareha sila ng panaginip tungkol sa kanilang mga magulang, kaya lubha na silang nag-aalala. Alam nyo, may nakapagsabi sa akin na kung ano raw ang napanaginipan ng isang tao ay kabaligtaran yun ng mangyayari sa totoong buhay. Kaya alisin nyo na yung pag-aalala nyo dahil sigurado ako na nasa maayos na kalagayan ng nanay at tatay nyo. Malay nyo, naghahanap na sila ng paraan para mahanap kayong dalawa, di ba? Sana nga po, totoo po yung sinasabi nyo, Kuya Gabriel. Pero iba po kasi yung pakiramdam ko habang napapanaginipan ko po yun. Totoong-totoo po siyang nangyayari. Saka sa pagkakakilala namin kay Ka Lucio, hindi imposible po. Nasaktan niya talaga ang nanay at tatay namin kasi pinatakas po nila kami. Malalim ang naging tingin ni Gabriel kina Omar at Rico. Kinuha nito ang baso na may kape at humigop bago muling nagsalita. Tama bang nararamdaman ko? May gusto kayong sabihin sa akin bukod dyan sa magkaparehas ng panaginip? Tama po, Kuya Gabriel. Kuya Omar, sige na. Ikaw na magsabi kay Kuya Gabriel. Kasi Kuya Gabriel, talagang nag-aalala po kami ni Rico sa mga magulang namin dahil po sa panaginip namin na yun. Kaya napagkasunduan po naming dalawa na hingin na po ang tulong nyo.
baka po pwedeng tulungan nyo kaming iligtas sa mga magulang namin sa aming baryo. Kuya Gabriel, kasi hindi po kami magiging kampante hanggat hindi namin sila nakakasama. Diretsuhin nyo na nga ako. Ano ba ang gusto nyong gawin ko? Puntahan po sana natin si nanay at tatay, tapos itakas po natin sila. Napailing si Gabriel. Agad na naramdaman ni Omar na hindi ito sasang-ayon sa sinabi nila. Naiintindihan kong nag-aalala kayo sa inyong mga magulang. Pero ilang beses ko nang sinabi sa inyo na matagal ko nang tinalikuran ng pagiging manunugis. Hindi ko na yun ginagawa. At alam niyo ang dahilan kung bakit. Kung itatakas ko kasi ang mga magulang niyo, hindi pwedeng hindi ako makikipaglaban sa mga aswang. Alam niyo yun. Parang awa niyo na po, Kuya Gabriel. Kahit ito na po ang huling beses na gagawin niyo po ito. Pasensya na kayo. Pero hindi niyo ako mapipilit na gawin ang bagay na yan. Hanggang sa pagkup-kup lang sa inyo ang kaya kong gawing tulong. Kung hindi niyo po kami matutulungan na iligtas sa mga magulang namin, edi turuan niyo na lang po kami ni Kuya na makipaglaban po sa mga aswang. Ipagamit niyo po sa amin ng mga agimat at sandata niyo. Sanayin niyo po kami na makipaglaban at kapag handa na po kami, ay kami na lang po magdiligtas sa aming mga magulang. Rico, ano ba sinasabi mo? Wala sa napag-usapan natin yan Kuya, dapat nating maunawaan kung bakit ayaw na ni Kuya Gabriel na makipaglaban o humarap sa mga aswang. Masyadong masakit para sa kanya ang nakaraan niya. Kaya kung hindi na siya makikipaglaban sa mga aswang, ay tayo ang gagawa nun. Umurong ang dila ni Omar sa paliwanag na yon ni Rico. Agad niyang nakuha ang punto nito at sa loob niya ay sumang-ayon siya rito. Ngunit patuloy si Gabriel sa pagtutol. Para sa inyong kaalaman, hindi biro ang makipaglaban sa mga aswang. Kakailanganin niyo ng mahabang panahon para matutunan ang mga natutunan ko. Hindi po namin kailangan matutunan ng lahat ng nalalaman nyo sa mga pakikipaglaban sa aswang. Kuya Gabriel, sapat na po sa amin kahit konting kaalaman lang po. Gusto lang po namin mailigtas ang aming mga magulang. Gusto na po namin silang makasama. Nang nakita ni Omar na lumuluha na si Rico, ay hindi niya na napigilan ang kanyang mga luha. Naiyak na siya habang umaasa na papayag na si Gabriel sa gusto nilang mangyaring magkapatid. Ngunit naging matigas talaga ang pagtanggi ni Gabriel. Anito, masyadong delikado para sa kanilang magkapatid ang iniisip nila. Hanggang sa hindi na ipinilit ni na Omar at Rico ang gusto nila. Walang galit na naramdaman si Omar kay Gabriel dahil kahit papano ay naiintindihan niya kung bakit ayaw na nitong makipaglaban sa mga aswang at kung bakit ayaw sa nitong turuan na makipaglaban. Tuluyan ang tinanggap ng magkapatid na malinaw ang pagtutol ni Gabriel sa plano nila na balikan ang baryong tinakasan nila upang iligtas ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi natinag ang magkapatid. Nagkasundo sila na kung hindi sila tutulungan ni Gabriel, ay sila na lang ang kikilos upang maisagawa ang plano nila. Tuwing hapon, matapos ang mga gawain sa bahay, ay pumupunta sila sa likod ng bahay na dala ang dalawang matitibay na patpat na mistulang espada. Doon sila nagsasanay sa pakikipaglaban. Naisip nila na wala na silang aasahan sa pagliligtas sa kanilang mga magulang, kundi ang isa't isa. Minsan, habang abala ang dalawa sa kanilang pagsasanay, pinapanood sila ni Gabriel. Tahimik lang ito habang pinagmamasdan ang seryoso at determinadong muka ni na Omar at Rico. Hindi sila nito pinigilan sa kanilang ginagawa, pero wala rin itong sinasabi. Hanggang isang gabi, sa gitna ng kanilang hapunan, ay kinausap sila ni Gabriel tungkol sa pagsasanay na kanilang ginagawa. Ilang araw ko na kayong nakikitang nagsasanay sa pakikipaglaban. Ginagawa niyo ba yun? Dahil
Gusto nyo na kayong dalawa na lang ang magtungo sa inyong lugar at iligtas ang inyong mga magulang? Tama po kayo, kuya. Kailangan po may kaalaman kami sa pakikipaglaban kahit papano kapag bumalik na po kami sa baryo namin. Ano ba talaga ang dahilan nyo? At bakit gusto nyong iligtas sa mga magulang nyo? Kahit alam nyo na malaki ang posibilidad na hindi kayo magtatagumpay. Hindi ba't mga aswang na sila? Isa pa, talaga bang babalik kayo sa isang lugar na tinakasan nyo na? Wala po kaming ibang gusto sa ngayon kundi ang mailigtas po ang mga magulang namin. Opo, alam po namin na aswang na po sila. Alam din po namin posibleng wala ng paraan para maging tao ulit sila. Pero sila pa rin po ang nanay at tatay namin kahit bali-baligtarin man po ang mundo. Nung pinatakas po nila kami, hindi sila nagdalawang isip kahit na alam po nila na mapapahamak sila. Inilagay po nila ang kapahamakan sa sarili nila para lang po makaligtas kami magkapatid. Kung hindi po namin susubukang iligtas sila, para na rin sinabi namin na wala silang halaga sa amin at ang sakripisyong ginawa nila para sa amin. Hindi man po kami magtagumpay, maganda po na alam namin sa sarili naming paraan na sinubukan namin kahit papano na iligtas sila. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa tatlo. Tinitigan sila ni Gabriel ng matagal na parabang may bumabagabag dito. Maya-maya ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ng binata. Uminom muna ito ng tubig bago muling nagsalita. Sige, pupapayag niya akong turuan kayo ng aking nalalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga po? Totoo po ba yung sinasabi nyo, Kuya Gabriel? Oo naman. Nakita ko kasi ang determinasyon yung dalawa. At alam ko na kahit hindi ko kayo turuan, ay babalik pa rin kayo sa inyong lugar upang iligtas ang inyong mga magulang. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan kayong sumabak sa isang laban na wala kayong alam. Maraming salamat po, Kuya Gabriel. Napakalaking tulong po ng gagawin yung pagtuturo sa amin. Walang anuman. Kaya bukas na bukas din ay maganda kayo dahil sisimulan ko na kagad ang pagsasanay sa inyong dalawa. Masayang nagkatinginan sina Omar at Rico. Hindi akalain ni Omar na magbabago pa ang isip ni Gabriel. Doon nila napatunayan na talagang napakabait nitong tao para ibahagi nito sa kanila ang nalalaman nito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay pinagpahinga muna ni Gabriel sina Omar at Rico. Makalipas ang ilang sandali, ay tinawag sila ni Gabriel sa likod ng bahay. Agad nilang napansin ang kahon kung saan nakalagay ang mga gamit ni Gabriel sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nakapatong yon sa lamesang gawa sa tabla. Lumapit ang magkapatid kay Gabriel. Marahang binuksan ni Gabriel ang kahon at tumambad sa magkapatid ang laman nun. Alam ko na nakita mo na to, Omar. At ito naman ang unang beses na nakita mo ang laman ng kahon na to, Rico. Ang lahat ng mga gamit na nandito ay ginamit ko noon sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Ngayon, ituturo ko sa inyong dalawa kung paano gagamitin ang mga to ng tama. Handa na ba kayong dalawa? Sa huling pagkakataon ay tatanungin ko kayo. Gusto niyo ba talaga tong gawin? Sigurado na po kami, Kuya Gabriel. Gusto po talaga namin tong gawin para po sa mga magulang namin. Wala na pong atrasan, kuya. Handang-handa na po kami. Unang sinubok at sinanay ni Gabriel ang tatag at lakas ng katawan ni Omar at Rico. Nagtungo sila sa isang burol kung saan paulit-ulit na bumaba at umakyat ang magkapatid. Nang tumagal ay pinagbuhat sila ni Gabriel ng hindi kalakihang troso habang bumababa at umaakyat sa burol. Sa gitna ng pagod ay hindi sumuko ang magkapatid. Si Omar, kahit pawis na pawis at nanginginig ang mga binti, ay pilit pa rin ginawa ang utos ni Gabriel.
Si Rico naman, na bagamat mas bata at hirap, ay tahimik na nagpapakita ng tapang at hindi umangal. Nang makita ni Gabriel ang kanilang tiyaga, ay nagsimula na sila nitong turuan ng paggamit ng sandata. Inabot nito kay Omar ang isang kakaibang itak na medyo mabigat at may nakaukit na mga sinaunang simbolo sa talim. Kay Rico naman ay ibinigay ang 2 patalim na meron ding mga nakaukit na simbolo. Ipinakita sa kanila ni Gabriel ang mga pangunahing galaw kung paano gamitin ang mga yon. Itinuro nito sa kanila ang tamang pag-atake at pagdepensa. Ilang ulit nilang inulit ang mga yon sa ilalim ng sikat ng araw. Basang-basa ng pawis ang mga damit nila at may mga galos na sa kanilang mga braso, pero hindi sila huminto. Buo ang loob ni Omar at Rico dahil alam nila na kailangan nilang malaman ang lahat ng yun upang mailigtas ang kanilang mga magulang, at handa silang pagdaanan ng lahat kahit nagaano pa yun kahirap. Matapos ang halos 1 linggo ng pagsasanay, ay tinawag muli ni Gabriel sina Omar at Rico sa likod ng bahay isang umaga. Agad na tumalima sina Omar at inisip nila na muli silang magsasanay. Hindi ko kayo ipinatawag dito para magsanay sa paggamit ng sandata. Gusto kong sabihin na simula ngayon ay magpapahinga na kayo dahil nakita kong handa na kayo sa pakikipaglaban. Masaya ako na napakabilis niyong turuan at yun ay dahil sa inyong determinasyon. Kung ganun, ay babalik na po kami sa aming baryo para iligtas po ang aming mga magulang. Gaya ng sinabi ko, ay kailangan niyo muna magpahinga ng ilang araw. Tuloy-tuloy ang naging pagsasanay niyo at kailangan niyong ipahinga ang inyong katawan bago kayo bumalik sa inyong baryo. Nandito kayo upang bigyan ko kayo ng isa pang dagdag na sandata laban sa mga aswang. Hindi nakapagsalita sina Omar at Rico. Pareha silang napamaang nang ilabas ni Gabriel ang 2 medalyon. Binigyan sila nito ng tig-isang medalyon. Nang sabihin ni Gabriel na isuot nila yon, ay walang pagdadalawang isip na isinabit yun ng magkapatid sa kanilang leeg. Ang mga yan ay isang malakas na agimat upang magkaroon kayo ng proteksyon laban sa mga aswang. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na kayo masasaktan ng mga aswang. Depende pa rin sa klase ng aswang at kung gaano ito kalakas. Bukod sa proteksyon, ay gagawin din kayong malakas ng mga agimat na yan. Gagawin itong mas epektibo ang sandata na hawak nyo laban sa mga aswang. Basta huwag niyong kalilimutan ang lahat ng mga itinuro ko sa inyo at mag-focus lang kayo sa dahilan kung bakit kayo magbabalik sa inyong baryo. At higit sa lahat, palagi kayong tumawag sa ating Panginoon at isipin nyo na palaging nasa tabi nyo siya sa bawat minuto. Tatandaan po namin ni Rico ang lahat po na sinabi niyo, Kuya Gabriel. Maraming salamat po dahil ibinahagi niyo po sa amin ang kaalaman niyo. Wala akong ibang hangad kundi ang inyong tagumpay. Sana iligtas kayong makabalik dito kasama ang inyong mga magulang. Gaya ng sinabi ni Gabriel, ay huminto muna sina Omar at Rico sa pagsasanay upang makapagpahinga ang kanilang katawan. Ngunit kahit nagpapahinga, ay patuloy pa rin sila sa pagtulong kay Gabriel sa mga gawaing bahay. Sa gabi, madalas silang tahimik habang sabay-sabay na kumakain. Hindi na nila kailangan magsalita dahil pare-pareho nilang alam na malapit na ang araw ng kanilang pagbabalik sa baryong minsan ay kanilang tinakasan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagbabalik ni Omar at Rico sa kanilang baryo. Isang bag na may laman na mga tinapay at inuming tubig ang ibinigay sa kanila ni Gabriel upang kapag nagutom o nauhaw sila ay meron silang makakain at maiinom. Lumabas ang magkapatid na dala ang bag na yon at ang kani-kanilang mga sandata.
Papasikat na ang araw nang lumabas sila ng kubo kasama si Gabriel. Huminto muna ang magkapatid at humarap kay Gabriel upang magpaalam. Aalis na po kami, Kuya Gabriel. Mag-iingat kayong dalawa. Sigurado ba kayong alam nyo na ang daan pabalik sa inyong baryo? Opo, malinaw na po kasi ang isip ko ngayon eh. Hindi gaya nung una na puno po ako ng takot, kaya nawala sa isip ko ang tamang daan. Lumapit si Gabriel sa magkapatid at pinatong ang mga kamay nito sa balikat nina Omar at Rico. Sa bawat takbang nyo mula rito, ay dalhin nyo ang inyong lakas ng loob. Hindi lang para sa mga magulang nyo, kundi para na rin sa inyong mga sarili. Naway gabayan kayo ng ating Diyos. Naniniwala ko na poprotektahan niya kayo dahil kayo ay nasa panig ng kabutihan. Hihintayin ko ang inyong pagbabalik kasama ang inyong mga magulang. Sa sinabing yun ni Gabriel ay mas lalong lumakas ang loob ni Omar at Rico. Hindi na sila nagtagal doon at nagsimula na silang maglakad paalis. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na sina Omar at Rico sa gubat na siyang magiging daan nila pabalik sa kanilang baryo. Tirik na tirik ang araw, kaya tagaktak ang kanilang pawis, ngunit hindi sila tumigil para magpahinga. Matapos ang ilang minuto ng tahimik na paglalakad, ay nadaanan nila ang isang matandang puno ng balete. Doon sana ang tagpuan nila ng kanilang mga magulang nung una. Nagpatuloy sila sa paglalakad at mabilis ang kanilang hakbang. Makalipas ang ilang sandali, ay narating nila ang bukana ng baryo. Tumigil sila sa likod ng isang malaking puno at roon ay pinagmasdan nila ang lugar na minsang tinawag nilang tahanan. Kuya, mukhang tamang-tama ang punta natin. Walang katao-tao sa labas. Malamang ay natutulog pa sila ngayon. Siguro ay pinaatake kagabi ni Lucio mga tao rito sa kung saang baryo. Pagkakataon na natin to para mapuntahan sina nanay at tatay sa bahay. Tara na! Hindi na nagsayang ng sandali ang magkapatid. Mabilis silang naglakad patungo sa kanilang bahay habang patuloy silang nakikiramdam sa kanilang kapaligiran. Ngunit gumuho ang mundo ng dalawa nang makita nila na wala na roon ng kanilang kubo. Mga sunog na kahoy at abo ang sumalubong sa kanila. Nangilid ang luha ni Omar at Rico. Kuya, nauli na ba tayo? Pinatay na ba ni Lucio sina nanay at tatay? Hindi ko alam, Rico. Sana naman hindi. Sana hindi pa huli ang lahat. Rico! Kayo ba yan? Napapitlag ang magkapatid ng isang matandang lalaki ang nagsalita sa kanilang likuran. Sabay silang humarap at doon ay nakita nila ang isang matanda na bahagyang kuba na ang likod. Yun ay si Lolo Biring, isa sa mga kapitbahay nila na malapit sa kanilang pamilya. Hindi makapaniwalang lumapit si Lolo Biring kina Omar. Kayo nga! Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Saan kayo nagtungo? Lolo, saka na po namin sasagutin ang mga tanong nyo. Sina nanay at tatay po, nasan po sila? Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo. Nang malaman ni Lucio na pinatakas nila kayo, ay biniyag nila ang inyong mga magulang. Patay na po ba sila, Lolo Biring? Ang inyong ama ay pumanaw na. Ilang araw nang nakakalipas. Hindi na niya kinaya ang pagpapahirap ni Lucio at bumigay na ang kanyang katawan. Ngunit ang inyong ina ay buhay pa. Hanggang ngayon ay hawak pa rin siya ni Lucio. Pinapahirapan pa rin siya at sa tingin ko ay nais ni Lucio na mamatay ang iyong ina sa pamamagitan ng pagpapahirap dito. Tuluyan ng bumungos ang luha ng magkapatid. Niyakap ni Omar si Rico at sa isa't isa kumuha ng lakas. Kuya, wala na si tatay.
Iniiwan niya na tayo. Pero Rico, buhay pa si nanay. Kailangan natin siyang iligtas. Iligtas? Anong ibig niyo sabihin? Balak niyo bang itakas ang inyong ina? Huwag na! Tumakas na lang kayo rito at kalimutan niyo ng lugar na ito. Iligtas niyo ang inyong mga sarili. Alam niyo ang kayang gawin ni Calusio kapag nahuli nila kayo. Pero Lolo Biring, bumalik po talaga kami rito para iligtas ang aming mga magulang. Masakit man na si nanay na lang po may liligtas namin, ay wala po kaming pakialam. Hindi kami papayag na maging siya ay mamamatay po na kagaya ni tatay. Sa hayop na aswang na si Calusio na yun. Patuloy silang pinipigilan ni Lolo Biring sa kanilang gustong gawin, ngunit walang nagawa ang matanda. Mas naging buo pa ang loob ng magkapatid na iligtas ang kanilang ina dahil ayaw nilang magaya ito sa nangyari sa kanilang ama. Magkasama silang naglakad patungo sa bahay ni Calusio. Alam nila na kapag may araw pa ay hindi gaanong malakas ang mga aswang, kaya malaki ang tiwala nila na magagawa nilang matalo si Calusio o ang iba pang mga aswang na alagad nito. Bilisan natin, Rico, at baka mahuli na tayo. Hindi na pwedeng magtagal dito si nanay. Iligtas natin siya, kuya. Ayokong magaya siya kay tatay. Huwag ka mag-alala, Rico. Hindi tayo aalis sa lugar na to na hindi kasama si nanay. Nagpatuloy sina Omar at Rico sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang harapan ng kubo ni Calusio. Nakasarado ang pinto at bintana nun, kaya nahinuha nila na wala roon ang pinuno ng mga aswang. Mabilis silang pumasok sa bakuran ni Calusio at umikot sila sa likuran. Halos madurog ang puso ni na Omar at Rico nang makita nila roon ang kanilang ina. Nakatali yun sa isang puno. Puno ng sugat ang buong katawan nito. Nakayuko yun at kahit hindi na nila nakikita ang mukha nito, ay alam nila na hirap na ito. Halos mag-unahan ang magkapatid sa pagtakbo palapit sa kanilang ina. Agad itong niyakap ni Rico at nang umangat ang muka ng nanay nila, ay nagulat ito at napaluha. Omar! Rico, anak! Anong ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo bumalik? Nandito po kami, Nay, para iligtas po kayo ni tatay. Pero nalaman po namin kay Lolo Biring na wala na po pala si tatay. Walang hiya talaga si Calusio, Nay. Matapos yung sumunod sa mga gusto niya, ay ganito pa ang igaganti niya sa inyo. Hindi na dapat kayo bumalik dito, mga anak. Umalis na kayo bago pa kayo makita ni Calusio. Hayaan niyo na akong mamatay. Hindi kami aalis, Nay, nang hindi ka kasama. Nagsanay po kami ni Kuya para makipaglaban sa mga aswang. Agad na kumilos si Omar. Umikot siya sa likod ng puno upang alisin ang pagkakatali ng lubid sa katawan ng kanyang ina. Makinig kayo sa akin, mga anak. Huwag nang matigas ang ulo nyo. Umalis na kayo. Pabayaan nyo na ako rito. Ngunit hindi nakinig sina Omar at Rico sa kanilang ina. Nang hindi matanggal ni Omar ang pagkakatali ng lubid, ay inilabas niya mula sa kaluban ang kanyang itak. Tatagain na sana niya ang lubid nang bigla namang dumating si Calusio. Matalim ang mga matang nakatingin yun sa kanila habang may nakakatakot na ngiti. Napigilan sina Omar at Rico. Iniharang nila ang kanilang sarili sa kanilang ina. Calusio, parang awa mo na. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Hayaan mo na silang umalis sa lugar na ito. Bakit ko sila hahayaang umalis? Sa lugar na ito sila nararapat. At baka nakakalimutan mo na sila ang dahilan kung bakit ka nandyan sa sitwasyon mo ngayon. Kami ng asawa ko ang nagtulak sa kanila na tumakas. Kaya kami na lang ang parusahan mo. Idamay ang mga bata.
hindi ko sila pwedeng hindi idamay. Alam nyo, na isa sa mga ayaw ko ay yung tumatakas sa lugar na ito. Kapag nandito ka na, dito ka na rin mamamatay. Tama ka, Kalusyo! Tapos na kami maging sunod-sunuran sa'yo. Ayaw na namin maging isa sa mga alipin mo! Isa kang huwad na leader. Dinadamay mo lang ang mga tao rito sa galit mo sa mga aswang. Binulag mo sila na mas magiging malakas sila kapag naging aswang sila. Pero ang totoo ay ginawa mo lang silang alipin. Dahil ang totoo ay mahina ka kung ikaw lang mag-isa. Pinapatawa niyo naman akong dalawa. Ang lakas na ng loob niyo ngayong magsalita sa akin ng ganyan. Ano ba natutunan niyo sa labas ng lugar na ito? At tila ibang-iba na kayo nang bumalik kayo rito. Natutunan naming huwag matakot sa mga kagaya mo. Kaya kung ayaw mo masaktan, ay hayaan mo na lang kaming umalis kasama si nanay. Ipinakita ng magkapatid ang kanilang sandata kay Kalusyo. Pero kahit konting takot ay hindi nila ito nakitaan. Ganun pa man, ay mas lalong tinatagan ng dalawa ang kanilang loob. Mga kasama, hulihin niyo ang dalawang batang ito! Nagulat sina Omar nang mula sa paligid nila ay lumabas ang napakaraming mga tao na mukhang kanina pa nagtatago. May dalang sibat at itak ang ilan sa mga yon. Unti-unting lumapit ang mga tao sa kanila habang ang nanay nila ay walang tigil sa pag-iyak at pagsigaw. Nagtalikuran naman sina Omar at Rico. Parehas nilang hindi inasahan ang pangyayari na yon. Uy, Rico! Anong gagawin natin? Lalabanan ba natin sila kahit nasaan yung tao sila? Hindi ko rin alam, kuya. Ang akala ko kasi si Kalusyo lang ang haharapin natin eh. Sinubukan ng magkapatid na sindakin ang mga taong papalapit sa kanila. Iwinasiwas nila ang kanilang itak at mga patalim. May ilang mga umatras, pero meron ding walang takot na lumapit sa kanila na parabang walang ibang nasa utak ang mga yon, kundi ang sundin ang utos ni Kalusyo. Hanggang isang lalaki ang yumakap sa likod ni Rico. Nagpumiglas si Rico, pero dinaluhong na ito ng iba pang mga lalaki. Kuya! Tulungan mo ako! Bitiwan niyo ang kapatid ko! Susugurin sana ni Omar ang mga lalaking may hawak kay Rico, ngunit may mga humawak sa braso niya at hinawakan ang kanyang katawan. Inilayo siya ng mga yun kay Rico. May umaagaw sa hawak niyang itak. Walang tigil na nagwala ang magkapatid, pero wala silang naging laban sa dami ng mga taong may hawak sa kanila. Hanggang sa iniharap sila ng mga yon kay Kalusyo. Matalim ang mga matang tinignan ni na Omar at Rico, ang matandang lalaki. Itali nyo ng patiwarik ang dalawang yan sa puno kung saan nakatali ang kanilang ina. Gusto kong makita nila ang isa't isa habang pinapahirapan ko sila. Wala nang nagawa ang magkapatid nang simulan silang itali ng mga tao sa kanilang paa. Maging ang kamay nila ay tinalian din upang hindi na sila makagalaw ng tuluyan. Matagumpay na naitali ng mga tao sina Omar at Rico nang nakatiwarik sa puno. Ang mga sandata nila ay naiwan sa lupa, maging ang kanilang mga agimat. Iniwanan sila roon ni Kalusyo at ng mga tao kasama ang kanilang ina na hinang-hina. Mabilis na lumipas ang mga oras at tuluyan na ngang sumapit ang dilim. Hinang-hina na sina Omar at Rico dahil ilang oras na silang nakabitin sa puno ng patiwarik. Tila lahat ng dugo nila ay umakyat sa kanilang ulo. Ganun pa man, ay hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Omar na makakaligtas sila roon. Umasa siya na may himala na biglang mangyayari. Paulit-ulit siyang nagdasal sa Panginoon sa kanyang isipan na sana ay buhay silang makakaalis sa lugar na yon. Tila sinagot ng kalangitan ang dasal ni Omar dahil may narinig silang yabag ng paa na palapit sa kanilang kinaroroonan. Mula sa masukal na bahagi ng bakuran ni Kalusyo ay lumabas si Gabriel na may dalang buntot ng pagi at agimat na nakasabit sa leeg nito. Agad na sumenya si Gabriel sa magkapatid na huwag gagawa ng ingay.
Unang pinakawalan ni Gabriel ang kanilang ina na halos hindi na makagalaw dahil sa labis na panghihina. Umakyat sa puno si Gabriel at mula roon ay pinutol nito ang lubid na nakatali sa mga paa ni na Omar at Rico. Mabuti na lang at hindi gaanong mataas ang pagkakatali sa kanila, kaya hindi sila ganong nasaktan nang bumagsak sila sa lupa. Agad na bumaba si Gabriel upang tuluyang alisin ang mga lubid na nakatali kina Omar at Rico. Kuya Gabriel, ano po ginagawa niyo rito? Akala ko po ba kami lang po ni Rico ang pupunta rito? Si Kuya talaga oh. Hindi ka ba muna magpapasalamat kay Kuya Gabriel? Kuya Gabriel, salamat ah. Walang anuman. Hindi ko kasi kayo pwedeng pabayaan, kaya palihim ko kayong sinundan. Kunin niyo na ang mga sandata niyo at ako na ang bahala sa nanay niyo. Mabilis na kinuha ng magkapatid ang kanilang mga sandata. Isinuot din nila ang kani-kanilang agimat sa kanilang leeg. Si Gabriel naman ay binuhat ang kanilang ina. Ngunit nang akmang aalis na sila, ay biglang natigilan si Gabriel. Kuya, bakit? Nandito na sila. Ang mga aswang. Nararamdaman ko sila sa paligid natin. Luminga si Omar at laking gulat niya nang lumabas sa paligid nila ang mga aswang. Tumiim ang bagang niya nang makita si Lucio na nasaan yung tao pa na naglalakad sa kanilang unahan. Huminto ito ilang dipaan layo sa kanila. At sino ka na magdayo ka? Hindi ko na kailangan pang magpakilala sa iyo. Pero base sa kwento ng mga batang ito, ay alam kong ikaw si Lucio. Tama ka. Ako nga. O sige na. Magpakilala ka, binata. Gusto mo talagang malaman kung sino ako? Ako lang naman ang taong tatapos sa kasamaan mo. Pababagsakin ko ang lugar na to na ginawa mong pugad ng mga aswang. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang si Lucio. Mas lumaki ang katawan nito at tinubuan ito ng makapal at itim na balahibo sa buo nitong katawan. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata at nagbigay ng kilabot kay Omar ang matutulis nitong mga ngipin at mga kuko. Dinala ni Gabriel ang nanay ni na Omar at Rico sa likod ng puno. Saka ito muling humarap kay Lucio. Sa tingin mo ba ay papayag ako na isang dayong kagaya mo lamang ang magpapabagsak sa lugar ng mga aswang na ito na aking itinayo? Masyado ka mapangahas, kaya ang dapat sa'yo ay mamatay. Mga aking alagad, patayin niyo ang mga taong yan. Gawin yung pagkain ng kanilang mga laman at inumin ang kanilang mga dugo. Huwag niyong hahayaan na mabuhay pa ang mga lapastangang yan. Sa hudyat ni Lucio ay sabay-sabay na umatake ang mga aswang na nasa paligid ni na Omar. Yumanig ang lupa sa mabibigat na yabag ng mga aswang. Agad na sinalubong ni Omar ang isang aswang gamit ang kanyang itak. Walang pagdadalawang isip na tinaga niya yon sa leeg, sabay sipa rito. Sa kabilang banda, si Rico ay wala ring takot na nakikipaglaban sa mga aswang gamit ang dalawa nitong patalim. Lahat ng aswang na lumalapit dito ay sinasaksak nito ng mabilis at paulit-ulit. Huwag kayong matatakot! Protektahan niyo rin ang isa't isa! Sa likod ng magkapatid ay nakapwesto si Gabriel. Natangan ang buntot ng pagi. Hinampas nito ng malakas ang isang aswang sa leeg at napasigaw ang aswang sa tindi ng pinsalang natanggap nito. Hindi makapaniwala si Omar na kahit tatlo lang sila ay nagagawa nilang makipaglaban sa napakaraming mga aswang. Hanggang sa biglang sumulpot sa likuran ni Omar ang isang aswang. Mabilis siya nitong sinunggaban na naging dahilan para mapasubsob siya sa lupa. Humarap si Omar at napasigaw siya nang makita ang nakakatakot na muka ni Lucio. Aatake sana siya, ngunit mabilis na nahawakan ni Lucio ang magkabilaan niyang kamay. Ikaw ang uunahin ka, pero wag kang mag-alala dahil isusunod ko ang iyong nanay at kapatid. Bitiwan mo ako!
Hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo, hayop ka! Ikaw ang dapat mamatay ngayong gabi! Hindi na kami natatakot sa'yo, Kalusyo! Tapos na ang mga araw na natatakot kami sa'yo! Masyado kang maraming sinasabi. Ngayon, harapin mo ang iyong kamatayan! Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Kalusyo. Itinaas nito sa ere ang isang kamay nito at nanlaki ang mga mata ni Omar dahil alam niyang itatarak na ni Kalusyo ang matutulis nitong kuko sa kanyang leeg. Ngunit bago pa nito maibaon ang mga kuko nito sa leeg ni Omar, ay isang babaeng aswang ang sumampa sa likod ni Kalusyo. Buong lakas na kinagat ng babaeng aswang ang balikat ni Kalusyo na naging dahilan upang mapasigaw ito ng malakas. Inilabutan si Omar nang makilala niya ang babaeng aswang. Yun ay walang iba kundi ang kanyang nanay. Hindi siya makapaniwala na kahit nangihina na ito ay nagawa pa nitong tumayo upang tulungan sila. Umalis si Kalusyo sa ibabaw ni Omar at umikot ito hanggang sa mahulog ang nanay ni na Omar. Hinarap ni Kalusyo ang nanay ni na Omar at marahas nitong ibinaon ang matutulis nitong kuko sa tiyan nito. Matapos yun ay binuhat ni Kalusyo ang nanay ni na Omar at itinapon yun sa malayo. Nanay! Dapat ay noon ko pa pinatay ang nanay niyo dahil sa pagtatraidor niya sa akin. Umiiyak na lumapit si Rico kay Omar at sabay silang sumugod kay Kalusyo. Kapwa nag-aapoy sa galit ang kanilang mga puso. Tinadyakan ni Omar ang tuhod ni Kalusyo at nang mapaluhod ito ay sinaksak niya ito ng itak sa balikat. Sumigaw si Kalusyo nang dahil sa labis na sakit. Hindi na ito hinintay ni Rico na makabawi at ito naman ang sumunod na umatake. Sabay na ibinaon ni Rico ang 2 patalim sa leeg ng aswang. Pinilit pan lumaban ni Kalusyo, ngunit sunod-sunod ang ginawang pagsaksak ni na Omar at Rico sa iba't ibang parte ng katawan nito hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Humahagok pa ito sa huling pagkakataon bago tuluyang nalagutan ng hininga. Kasabay ng pagkamatay ni Kalusyo ay ang sabay-sabay na pagtumba ng mga natitirang aswang sa kanilang paligid. Nakita ni na Omar na lahat ng aswang na naroon ay bumalik sa pagiging tao, pero wala na roon ang atensyon nila, kundi nasa kanilang ina na nakahandusay sa lupa at hindi na gumagalaw. Umiiyak na nilapitan ni na Omar at Rico ang kanilang ina. Niyakap nila ito ng mahigpit. Nang sandaling yun, gaya ng mga aswang na naroon, ay nag-anyong tao na rin ang kanilang ina. Nay! Nay, wag niyo po kaming iiwan, Nay! Kayo po ni Tatay ang dahilan ng pagbabalik namin dito, kaya wag po kayong mamamatay, Nay! Gumising ka po, Nay! Hindi po namin kaya na wala ka, Nay! Lumapit si Gabriel sa kanila at pinulsuhan nito ang nanay ni Omar. Kuya Gabriel, buhay pa po ba si Nanay? Buhay pa siya, Omar. May pulso pa siya, pero mahina na. Kailangan natin siya madala sa ospital. Binuhat ni Gabriel ang nanay ni na Omar, pero sandaling natigilan si Omar nang makita ang mga taong nakahandusay sa lupa. Paano po ang mga tao dito, Kuya? Ano po ang gagawin natin sa kanila? Sa tingin ko, ay nawala na rin ang pagiging aswang nila nang mapatay niyo ang kanilang pinuno. Napakahusay niyo magkapatid dahil hindi niyo lang napatay si Kalusyo, kundi nagawa niyo rin palayain ng mga tao sa sumpang matagal nang bumabalot sa lugar na ito. Maya-maya lang ay magigising na sila, pero sa ngayon ay unahin muna natin ang inyong ina. Nagmamadaling umalis sina Omar, Rico at Gabriel sa lugar na yon. Sinuong nila ang kagubatan habang buhat ni Gabriel ang nanay ni na Omar. Nang makarating sila sa kalsada, sakto na isang van ang dumaan. Hinarang nila yon at humingi sila ng tulong. Maswerte sila dahil maganda ang kalooban ng driver ng van
at walang pagdadalawang isip sila nitong inihatid sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang ilang araw, ay nakalabas na ng ospital ang nanay ni na Omar. At dahil sa pagkamatay ni Ka Lucio, ay kasabay ding nawala ang sumpa sa katawan ng nanay ni na Omar at Rico. Nanatili silang tatlo sa bahay ni Gabriel. Tinuring sila ni Gabriel na parang sarili nitong pamilya. Patuloy na nagsanay sina Omar at Rico sa pakikipaglaban at paggamit ng mga agimat sa ilalim ng gabay at pagtuturo ni Gabriel. Ayaw na nilang maulit ang trahedyang nangyari sa kanilang nakaraan, kaya pinili nilang maging masanda sa kung anumang mangyayari sa kanilang hinaharap. Dahil alam nila na hindi titigil ang kampon ng kasamaan sa panggugulo sa mga inosenteng mamamayan, pero naniniwala rin sila na hanggang kumpleto sila at pinoprotekta ng bawat isa at malaki ang pananampalataya sa Panginoon, ay kahit kailan hindi sila nito pababayaan at iiwan. Kahit ano pang uri ng kalaban at panganib ang kanilang kakaharapin. Dahil yun naman talaga ang pangako sa atin ng ating Panginoong Hesus, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.